Magandang araw po, Father Fernandez. Narinig kitang nagsalta at naurinig kang nagkaroon ng piging kasama ang kapwa mo estudyante. Opo, bakit po Father Fernandez? Mabuti kong gayon, sapagkat tinatanggap mo at pinangangatawan mo ang magiging bunga ng iyong nilagas. Ano ang dahilan ng mga estudyante? Nung kami tumupad sa aming mga tungkulin, anong tungkulin ang inaatang niyo sa amin? Mga tungkulin ng kayo'y pumasok sa kalipunan? Mga bagay na dapat ninyong linangin sa tagapamahalan nito? Ang mga fraile, bilang tagamasid sa pagtuturo, ay hubugin ang mga kabataang Pilipino sa tamang gawi upang makabuo ng isang bayang maunlad, matalino, dakila at tapat? Tumutupad kami. Paano ang ginagawang pagtupad na tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan? Ang karunungan ay ipinagkaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa taong may maruming kalooban at walang mabuting asal. Kung ganon, paano magkakaroon ng taong marumi, ang kalooban at walang mabuting asal? Iya'y mga kasiraang natuto sa iyong mga pamilya. Kinagisnan sa sinapupunan ng mga magulang mo. Anong malay ko? Sino may sala sa mga iyan? Kayong 350 taong humahawak sa aming ikatututo? O kami sumusunod sa lahat? Sige po, Padre Florentino. Maulo na po ako. Salamat po. Ngayon ko lamang naranasan ang pagtatalo sa buong buhay ko sa isang estudyante. Sagani, saan ka pupunta? Sa kabalang sibil, titignan ko ang mga paskin at makikisama ko sa kanila. Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakabayad ng utang sa akin. Ginang, huwag niyong kalakasan ng pagsasalita at baka pag hinalaan kaalam kayo. Sinunod ko na lahat ang ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang. Nabilanggo din ba si Isagani? Walang isip ang Isaganing iyan. Hindi naman siya dinarakit kung bakit naparoon ng tagpresenta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin, ngunit paano na kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring damdamin ng bahagya. Ngunit hindi magtatagal at papakasal siya sa isang Kastila. Si Kapitan Tiago ay hindi namumpisan bago pa siya namatay. Padre, kung ipagkakait natin ang esekyas sa mga namatay na hindi nakapangpisal, mas mabuti pang kalimutan na natin ang Detropanjal. Padre, ang mga kahigpitang iya'y pinaiira lamang kung ang mga namatay na hindi nakapangpisal ay walang ibabayad. Ngunit si Kapitan Tiago, aba, ang mga Chinong ang hindi nabinyagan ay inililibing niyo ng may misa de requiem pa. Isa pa, ako ang albasaya niya, ang mga ngasiwa at magpapatupad ng kanyang mga huling mabingit, hindi ba? Ang isang bahagi ng aking ari-arian ay mapupunta sa Santa Clara at ang isang bahagi naman ay mapupunta sa Papat Arsobispo sa korporasyon ng mga pari. Higit kang pagpapalain ng Panginoon kung magbibigay ka rin ng mag-aaral. Sige, maglalaan ako ng 25 piso bilang matrikula sa mga may hirap na mag-aaral. At si Basilio, siya ba'y pamamanahan mo ng 25 piso, hindi ba? Hindi na, Padre Irene. Hindi ko na pamamanahan ng batang iyon sapagkat siya'y walang utang na loob. Awa-awang Basilio, kukuhanin ko na lamang ang halagang iyon sa aking sariling bulsa dahil sa konsensya.
Nagpakita raw sa mga mongha sa Santa Cruz si Kapitan Tiago noong kasalukuyang naghihinalo ang kanyang kaluluwa na naliligo sa liwanag. Marahil ito ay bunga ng pamisat pamana noong siya'y nabubuhay. Si Basilio ay nakakulong sa Manila, Kawani. Maaari niyo po ba kami tulungan ni Huli? Ah? Siya ay nakakulong sa Maynila. Opo, Kawani. Ay, sayang naman. Hindi yun sakop ng kapangyarihan ko. Pero kung nasa kabisera lang sana siya, baka... Ngunit mabibigyan ko kayo ng magandang payo. Magtungo kayo sa hukong tagapamayapa. Maaari niya kayong matulungan. Pero kailangan kasama si Huli. Maraming salamat po, Kawani. Si Padre Camora, siya ang makakatulong sa inyo. Minsan ka na nang tinulungan ng mapalay ng ingkong mo. Alam mo makapangyarihan ang pura at isang salita niya lamang ay tiyak na hindi ko po kaya. Huwag kang mag-alala, Huli. Sasamahan kita. Ang isang dalaga ay mas nakakaakit. Kaysa sa isang matanda, mas didiligan ng sariwang bulaklak. Kaysa sa tuyot na. Hermana Bali! Hermana Bali! Sasamahan niyo po ba ako? Ilang gabi ko na napapanaginipang humihingi ng tulong si Basilio. Oo, sasamahan kita. Mamaya ay magtutungo tayo sa kumbento ni Padre Camora. Maraming salamat po. Ayoko na. Hindi ko na po kaya. Bilisan mo, Huli. Huwag kang matakot. Malapit na tayo sa kumbento. Sabi sa aklat ng tandang Basyo Makulat, ang mga dalaga ay dapat pumunta ng kumbento para magsumbong. May isang naiwan na ayon kay Padre Irene ay isang binatang dating utusan ni Kapitan Tiago. Isang katulungan mag-aaral? Ipagkaumalin niyo. Ngunit may nakapagsabi sa akin na may isang binatang nag-aaral ng medisina at pinupuri ng kanyang guro. Kung may iwan siya sa bilangguang ito, ay masasayang ang taon. Dahil huling taon niya na sana ngayon. Kailangan natin magpakita ng lakas. Kailangan may maiwan sa bilangguan. Mas mabuti na nga lang na maiwan siya roon. Isa pang taong pag-aaral sa lugar na makakasama ay makakabuti sa kanya. Mas mainam na mag-ingat tayo kesa magpalabas ng masamang manggagamot sa lipunan. Ngunit General, siya ang lalong walang kasalanan sa lahat. Lalo pang mabuti, ang ginagawa kong to ay para sa ikabubuti ng lahat. Para sa karangalan ng ating kapangyarihan. Hindi ba kayo natatakot sa inyong pananagutan? Sa kasaysayan? At bakit ako matatakot? Ang ministrong nagulal sa akin ay hindi makakaalam sa nangyayari dito. Ang bayan? Ano ang pakialam ko sa bayan? Utang ko ba sa kanila ang aking katungkulan? Hindi kayo inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. Ako man ay Kastila, ngunit bago ang aking pagkakastila, ako ay isang tao. Alam mo ba kung kailan naalis ang susunod na barkong Pangkoryo?
Kung balang araw ay nakapagsasalin na kayo, tandaan nyo na ang Espanya ay may pusong tumitibok na handa kayong ipaglaban sa inyong mga karapatan. Saan po bahagi mo ka? Huwag ka nang mag-aral, anak. Umuwi na lang tayo sa lalawigan at magtanim na lang ng palay. Mas mabuti pang maging mangmang kaysa mabitay sa mga aklat na yan. Maawa ka sa iyong sarili. Ang sabi nila ay bitay ang parusa sa mga may kinalaman sa mga pastil. Maawa ka naman sa iyong sarili, anak. Nugin ang lahat. Wala nang klase. Wala nang pagsusulit. Ginoong Simeon, mabuti at magaling na kayo. Ang buong Maynila ay nananabik sa inyong paalam na piging. Oo, Bensaib, ang piging na ito ay kailanmay hindi malilimutan. Bago kami umalis kasama ng Kapitang General, ako'y magbibigay ng kayamanan. Tunay kayong mapagbigay. Sinasabing ang kasal ni na Juanita at Paulita ang magiging pinakamarangya sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ko nais na tumanggap pa na ibang bisita. Ngunit kapag may isang binata na pumunta dito, huwag kang mag-aalinlangan na papasukin ito. Masusunod po, Senyor Simeon. Aalis na po ako. Tuloy! Simeon, nais ko pong maglabas pang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Naging masama po akong anak at kapatid. Ngayon din po nakalimutan ko po kung paano ng aking ina't kapatid. Ngayon din ang pagkawala ni Uli. Wala na po ang lahat ng para sa akin. May 4 na buwan na tayo nung simula na nagkita at nagkausap. Kinausap niyo po ako patungkol po sa magiging plano niyo. Sa plano niyo pagkaklas, na nonay, tumanggi akong sumanib sa inyo. May po ang naging desisyon ko nun. Dapat po pala sumali na ako sa inyo nun, Senyor Simeon. Kung gayoy, halina't samahan mo ko sa isang matinding paghihirap at puot na mga mahal na mga pumanaw nating mahal sa buhay. Sa wakas, ikaw na ang inaantay ko. Doon mawawalan na ako ng pag-asa, ngunit nagbagong lahat ang iyo'y nung dumating ka. Nito gasolina, dinamita, isang bomba. Ito na po ba ang kagustuhan natin makamit ang ating kalayaan, Senyor Simeon? At siyang tunay Basilio, ngunit ito'y may tinitinipong luha, tinimping buod at pang-aapi. Ito'y huling sandata na mamayhina, lakas sa lakas, dahas sa dahas. Yung gabi sa piging, ilalagay ang lampara sa gitna ng lamesa. Kapag sinindihan at inayos ang ilaw, sasabog ito bilang hudyat. Pagkalipas ng 20 minuto, ihina ang liwanag. Kapag itinaas ang mitya, sasabog ito at ang silid kainan. Sa ikasyam na gabi, maririnig ang pagsabog. Senyor Simeon, hindi niyo na po ba ako kailangan? Hindi, bagkus may papagawa ko sa iyo. Ano po yung Senyor Simeon? Ang nangyari ang pagsabog, ako at si Quiroga ang mauuna sa magsikan. Kapag may pinaril ang mga militar, pumunta kayo sa bodega ni Quiroga upang kumuha ng mga armas. Dumako kayo sa tulay upang magtayo ng barikada. Tandaan, ang taong ay lumaban ay kalaban din. Ipaglaban natin ang bagong lipunan. Dugo at kamatayan man ang kapalit. Sige po, Senyor Simeon. Mag-aantay ako sa simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu ng gabi para sa aking huling utos.
2 oras na lamang. Sa ekspektasyon na gabi, ay isang lamparang sasabog. 2 oras na lamang at may isang trahedyang malaking mangyayari. Sa pagiging hamak na estudyante, sa alipin ng kapalaran, magiging kakilakilabot ako sa mga oras na iyon. At simula ng kaguluhan, ako ang mismo mapuutos sa gitna ng mga bangkay. Si Juanito at si Paulita, ngayong ikakasal, kawawang isagani. Kawawang isagani. Kaya pala hindi ko siya nakita kaninang umaga. Dinadamdam niya pala ang nangyaring ito. Napakasama at taksil naman ni Paulita. Numangka sa 2 ilog. Kawawang isagani. Hindi niya dapat maranasan ito. Tuloy ko kayo! Tahasan! Patay! Kasi naman yan. Tuloy ko kayo! Dito na lang pa ako kasal! Dito naman yung pamilya. Napasin mo ba ang kanina? Mukha nang pakamulan mo. Totoo ba? At gusto namin kung nakakaganda sa kanya? Napakaganda ng dekorasyon, hindi ba? Oo. Ngunit ang buong mo ay nakakahiling indeed. Nakadudong sa linggi. Hindi ba ninyo alam na galing pa ang mga yan sa Europa at pinakamahal na bagay sa Maynila? Saan na kaya si Kapitan General? Oh, Simeon! Tuloy ka! Ano yung gala? Maraming salamat, Fonte Modeyong. Ito'y simpleng malinig lamang para sa bagong kasal. Nais ko magbigay ng isang kakaibang bagay para sa espesyal na araw na ito. Hindi sa kagandahan na susubat ang isang bagay, bagkus kundi sa liwanag na kaya nitong ibigay. Ang lamparang ito na magiging hudyat ng wakas ng kanilang kasiyahan. Isagani! Umalis na tayo dito sa lalong madaling na panahon. Bakit tayo alis dito, Basilio? Yung bahay na yan, punong-puno ng pulbura, mga pampasabog. Nakikita sa lahat ng taong nasa loob ng bahay na yan. Hindi, Basilio. Nais ko na pumarito. Kahit sa huling sandali, gusto ko makita ang taong minamahal ko. Kung gano'n ay, naway matupad ang tinadhana na para sa'yo. Sige, Basilio. Mag-iingat ka. Kailangan ko kunin yung lamparang yan para di mapahamak ang taong mahal ko at ang mga inosente. Sino yan, Pauling? Amigo, iwan mo susto mo ibala. Isang biro!
aking obra maestra. Gagawin kong bayani ang Kapitan General. Isusulat ko kung paano niya hinarap ang panganib ng walang takot. Ang pambungad na talata. Ang katapangan ng mga alagad ng simbahan, ang pagsuot ni Padre Irene sa ilalim ng mesa ay likas na katapangan. Pagkahimatay ni Padre Saldi, ang magnanakaw ay takot, nakakunot ang noo. Ano pa? Ano pa nga ba? Ayan na, tatapusin ko to sa pamamaalam ng Kapitan General. Tama! Siyang tunay. Hindi maaari! Ang karangalan ng Espanya ay nakasanalay sa katotohanan na isinulat ko. Ngunit, dahil ito ang utos ng senador at pamahalaan, kailangan sumunod. Nakakuha ng mahigit 2,000 piso. Mga tulisan sinunugan sa ulo. Braille, malubhal, 2 utusan. Gumamit ng silya. Ipinagtanggol ang sarili. Mga 3 tulisan, yung mga dala silang itapon at nakatangi sila ng 50 piso. Hindi maaari! Punyales! Tiyak na marami pa yung tulisan! Aba, gusto mo bang palakihin ang mga balikang nangyari nito? Lecheng Benside na ito? Doon ka studio! Kawangan si Simeon ay nilarawan ng mga nadakip na tulisan. Siya nga ba? Gumagawa ako ng isang panukala laban sa isang Amerikanong mga alahas. At kahit saan matagpuan ay, At ang mga brilyante? at kung matagpuan sa kanya ang mga iyan ay, Kanina, nung napadaan ako sa tahanan ni Don Timoteo para maghatid ng hikaw, doon ko nalaman na maraming nagkalat ng pulbura sa buong kabahayan. Sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng silya, lahat. Mabuti na lamang at walang naninigarilyo nung panahon na yun. Sus Maria Josep! Dumalawa ko sa kasalan at kung ito'y sumabog, Patayin sino mang nasa daang ang logyo. Teka, nasa piling ka? At sino ang may sala? Sasabihin ko sa inyo, ngunit kailangan yung ilihim ito kasi malaman ko lang ito sa kaibigan kong kawani at sinabi niya lang at nalaman niya lang ito sa mga kaibigan niya ring kawani. Sino sa tingin niyo yung may sala? Ang mga kura? Ang mga estudyante? Ang mga yoga? Mali kayong lahat! Walang iba kundi ang mang-alas, si Simeon! Kaya pala nung dumaan ako sa bahay niya, may nakita kong pughaw na ningas. Di ba't dumalo rin siya sa kasalan? oo, pero naalala ko na umalis siya bago pa siya magsimula kumain dahil kukunin niya raw ang kanyang regalo. Kaya pala, ayaw niyong maniwala kay Tia Tentay na si Simeon ang demonyong nakabili ng kaluluwa ng mga Kastila. Naku, baka sumabog yung mga last na binyo kay Simeon. Ipinagpalagay na ang lamparang iyon ay gagamitin para sunugin ang lahat ng taong nandoon. Grabe naman. Alam nyo, mabuti na lamang at may taong nagnakaw at naitapon agad yun sa ilog. Nanguli bang magnanakaw? Hindi, nakatalon kasi agad yung tao sa ilog tsaka madilim ng gabi yun. Sayang, patay na sana ang lahat. Ay naku, Momoy. Wala ka namang pahabag-habag. Masamang akilin ng pag-aari ng iba. Kung nag-iisip at nalaman na magnanakaw, patuloy na layunin nito, hindi niya iyon gagawin.
sila. Ano bang pakialam mo? Hindi ko gusto ang ginagawa mo sa kanila sapagkat sinita ko rin. Ginagawa ko ito para makatakas sila. Pangalit si Ganso! Sulong lakad na! Lakad! Lakad! Che, mas malupit pa kayo sa mga Kastila. Ano Caroline yan? Wala ka man lang bang gagawin? Paputukin mo sila! Pag hindi ka nagpaputok, nyari ka sa akin, barilan ko siya! Minamahal ko ang kapilyan. Patatanggap ko lamang ng isang liham ng komandante na nagsasabing Espanyol Escondido Casa Padre Florentino. Hoguera Renitiro Visa Muerto. Ipaalam ninyo sa inyong kaibigan na darating ako sa ikawalo ng gabi upang siya yung Bishop Perez. Sa mabili niyo ang sulat, ako'y mauhuli. Si Doña Victorina, punta siya rito at ako'y babarilin. Tama na, Don Tiburcio. Ang pagkatakot ay walang may tutulong. Nanig ka, ang kogero at kogero. Si Simeon ang tinutukoy, hindi ikaw. Hindi talaga ang aking pagkapiliin naging tanda para ako'y hulihin. Si Simeon nga ang tinutukoy. Dahil 2 araw pa lamang siya dito, siya ay sugatan at tila may pumupugis sa kanya. Walang duda ang aking pag-aalinlangan. Siya nga ang hinahanap ng mga Guardia Civil. Hindi ako magpapahuli sa mga Gwardiya Sibil ng buhay. Ano ang iyong ginawa? Ano ang inyong ininom? Sayang lamang Simeon at wala na akong lunas. Anong ibig mo ipagawa kung sakaling sumapit na ang ikawalo? Patay o buhay? Patay, oo, ngunit kung buhay ay hindi. Huwag kang matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais kong maglahad ng aking lihim. Ngunit, maaari po ba na sabihin mo sa akin na kung totoo ba na may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayoko mamatay na may bahid na kasamaan. Ako, si Crisostomo Ibarra, nakakala ng iba'y patay na. Pumunta ako ng Europa para pakasalan si Maria Clara. Ngunit hindi ito natupad. Patawarin ka ng Diyos, Ginoong Simeon. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nadala lamang ng iyong galit at paghihiganti. Hindi gusto niya ito lahat. Hindi natuloy ang iyong plano sapagkat alam niyang ito ay mali. Sa palagay niyo po ba na ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makakapagsabi sa iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayoy, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Tanging pag-ibig lamang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan at nagdurusa at hindi yung mamasamang namamahala?
Kailangan alugin ang lalagyan para mahimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Maibigin ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung pinakailangan ng tao para sa mabuti ng amin, naway matagpuan ka ng Diyos sa sinapupunan ng amin. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi mababaluktot ng katwiran, hindi mauudyok ng kapriman. Thank you.